Magandang araw Pilipinas! Namaskar India! So sa video na to guys, so playing ko lang lahat ng nagko-comment sa akin dati guys. Na sabi nila, alam niyo yung mga sinasabi sa akin, mayabang mo, mahirap naman yung pamilya ng asawa mo. Duh! Charis lang! Magagalit na naman kayo eh. So, ito nga guys, ay yung sumunod na araw. Ay actually, nauna to. Ito yung dinala ko ni Andy sa farm nila. Dito, yung tag ito, Carabao and Cow farm nila. So, sinasabi niya nga dito guys, nasa kanila daw yan mga tractor. So, itong farm na to guys, ito yung kabilang bahay. May sariling bahay yung mga kalabaw guys. Mas malakas sa bahay namin sa Pinas ata, yung bahay ng kalabaw nila dito. Tapos guys, dito, kinukwento-kwento niya nga, na dito daw sila nung bata sila, tapos yung lolo niya na daw yung nag-aalaga dito, pero ngayon nga guys, yung tito niya na lang, kasi yung tatay niya, ayaw naman mag-alaga ng mga kalabaw. So, ayun ang sinasabi niya sa akin. Guys. Sabi ko, kung di pala lumipat yung tatay mo, napakaitim mo, tapos nag-aalaga ka ng mga kalabaw. Sabi niya, ayoko, di ko kaya. Gusto ko talaga, gusto niya talaga mag-abroad, guys. Sabi niya, kahit, di ba, kaya nga ako nag-i-internship sa Hong Kong. Nagkakilala kasi kami sa Hong Kong internship, di ba, guys? Kaya ako nga pinilit mag-abroad kasi ayoko ng buhay dito, sabi niya. Sabi ko, at nagigets ko rin talaga. Pero kwentuhan namin kasi, at nagigets ko rin talaga kung bakit si mami hindi niya kinayang tumira dito, guys. Kasi hindi niya kaya yung dito nga sa village, guys, bawal lumabas ang babae nang walang dupata or shawl. So, hindi naman kailangan mabalot-balot ka. Depende na lang sa in-laws mo. Yung in-laws ko naman, di niya naman pinapa-cover yung ulo ko. Pero kung makikita niyo may isang daughter-in-law doon sa bahay, yun, kailangan nakabalot siya. Kasi nga, dito sila nakatira, hindi siya pwedeng makita na hindi balot nung mga kalalakihan dito. Kasi nga, conservative pa dito. So, eto nga guys, dapat 5 araw kami dito sa probinsya. Pero hindi kami nakatagal guys. Parang pang 3rd day ng umaga, umuwi na kami ng ranchi. Kasi hindi talaga kaya, Bibi. Hindi kaya, Bi. Hindi namin kinaya, Bi, yung dungis. Tapos yung mga bata kasi, guys, baka magkasakit. I mean, kung kami-kami lang, kakayanin namin eh. Tapos guys, mainit pa. Sobrang init guys. Tapos hindi naman kami pinag-stay sa aircon kasi ginagantihan ako ng ginagantihan ako ng pinsan, tas ng asawa niya. Alala niyo ba guys, yung kasal ng hipag ko, meron akong kinakwento sa inyo na pinsan niya na gustong magstay sa kwarto namin kasi maganda. Tapos hindi namin pinayagan kasi uuwi na ako ng ng India. Dadating na ako, hindi siya pinayagan kasi dito nga ako matutulog. Ayun yung pinsan. Yun yung pinsan ni Adi ngayon, na may-ari ng bahay. So ngayon, meron silang isang kwarto na may aircon. Hindi nila yun pinagamit sa amin. Hindi ko tulad sa dito sa Pinas, di ba, pagka pinapa-stay niya sa pinakamagandang kwarto. Hindi guys, ginantihan nila ako dun sa part na pinagtiis nila ako ng walang aircon. Charis. Ano? Paano ka umaakit sa taas? Doon. Saan? Dadaanan ko siya? Oo. Nakakatakot din. Hindi na, it will not be able to hit you. Paano ko dadaan? Doon dito? Yes. Bigyan mo para pag nasipa ako for the content. Sige. May insurance. Oh. Hindi yan galit. Just galit kasi. Oo. Lakas. Nape. Ano? Uy, grabe ka naman. Hindi ako nakakita kasi kung umiina. Ba? Gara ni Churan pek-pek. Actually, I recorded it. Kaya ako napanyak. Ang laki kasi. Di ba to? Oo, galit sa'yo kasi kumain, di ba? Oo. Sumunod ka. Para pag sumipa ako, mangarang mo. Bakit? Ayun o, maano yung paa niya? Ayun o. Go na. The more you will be there, the more it will get angry. Amoy yung parang siya, B. Oh, ganun talaga. From childhood. This is how it is. Nililinis ka na ito. Huh? Wala ko siya, B. Actually, for me, it's the smell of farm. Bango. Thank God, no guys. No, kahit ang tagal ko nang hindi nagpapaputs pa, ang ganda pa rin ng paa ko, mamula-mula. Alam niyo ba guys, sa Pinas, lagi ako nagpapaputs pa every 2 weeks. Dito guys sa India, wala. Bihira lang, parang once a month.
pag chinempuan. Pero talagang hindi. Kasi hindi parehas yung pagpuput spot nila guys. Tapos ito nga guys, nililibot ako ni Aditya dito. Dito daw lagayan ng bigas dati. Pero ngayon wala na kasi nga binabahayan na ng daga. At hindi na rin guys, wala na kasi yung mga pamilya. Dati kasi nung mga bata daw sila Papa G, syempre wala pa silang asawa. Ang tatay nila yung namumuno sa lahat. Tapos sila magkakapatid, nag-aasikaso ng farm. So ngayon guys, ang natira na lang dito kasi yung isang kapatid ng tatay ni Aditya, yung tito niya, yun. So, ito nga guys, ay, dito, parang medyo napabayaan na din daw. Pero medyo improve na din kasi nga, siniment naman na nila. Dati kasi nga daw, mud house. So, pag mud house, guys, alam niyo yung maputik-putik yun. Yung asing gawa siya sa putik, guys. So, ngayon, medyo na-improve na. At tuwang-tuwang nga ako, guys, kasi ang unique ng style ng mga bahay dito. Ang ganda, diba, guys? Parang antique na antique siya. Meron kaming, old Spanish house sa may kawayan dati. Alam kong mga taga May Kawayan, nakikita niyo yung pinakamalaking bahay sa May Kalbaryo, yung, 'di ba? Pagliko mo dun sa pailalim, sa may bisita ng Kalbaryo, merong malaking bahay guys na parang may multo, gawa sa tisa, gawa sa kahoy, pero ngayon giniba na. Yun, bahay namin yun, dun kami lumaki guys. Yung bahay na yun, sobrang ganda guys, gawa sa tisa, tas mahangin, ganyan. Kaya gusto ko yung mga bahay na gawa sa tisa, kasi ganun, dun ako lumaki sa bahay na gawa sa tisa, pero may multo, ganun guys. Kaya ngayon, sobrang natutuwa ako. Tapos ito guys, tinuturo sa akin ni Adi yung kanilang farm kasi tinatanong ko kung nasaan. Sabi niya nga sa akin, meron farm dito malapit sa amin, pero maliit lang yun nandito. Yung iba daw kasi nilang farm nila guys, nandoon sa mga dinaanan natin guys na farm. So, dito, madami daw yun. Tapos ito daw pamilya ng tito niya guys. Sila nga yung nagsasaka nung farm na parte ng tatay niya. Tapos yung ibang parte ng mga kapatid. Kadiri yung yung nasa video, nasusuka pa din ako pag sinusum ko. Pupo ng something yun guys eh. Tapos tapos guys, tinatanong ko, chinichika ko nga, mayaman ba sila? Kasi nga guys, sinasabi sa akin ni Adi lagi, mas mayaman pa daw sa amin yun. Sabi ko, bakit ganito buhay nila? Ganun guys, kasi ako guys, na ba't ganun? Mayaman pala sila. Bakit di sila mabili ng mga panglinis? Bakit hindi nila damitan ng maayos yung mga bata? Bakit hindi nila pinapadede ng... Kasi ang pinapadede nila guys, yung raw na cow milk. I mean, di ba pag raw na cow milk, meron medyo ano ba yun, may bacteria pa yun kasi direct sa animal, tas mga infant yung iinom. Bakit sinasabi, tinanong kasi namin sila, sabi nila, ang mahal kasi ng powder milk 1,000 rupees per box. So ko, kala ko ba mayaman? Mga ganong question ko ba guys? Kasi nga, sinasabi sa kanya dito, mayaman nga daw, pero parang di ako makapaniwala na mayaman, pero ganun klase yung pamumuhay. I mean, pwede kang mayaman ka, marami kang pera, pero simple lang yung lifestyle mo, pwede yon. Pero yung mayaman ka, pero nabubuhay ka ng, hindi komportable guys, tas madumi. Parang hindi yon practical for us. Kasi for us, simpleng buhay, may pera, marami kang ipon, goods. Pero, mayaman ka, pero nasisira yung, hindi komportable yung buhay mo, maduming tingnan, hindi ka nag-enjoy. Ewan ko nagigets niyo yung point ko. Pero si Aditya ganun kasi yung sa utak niya yung, komportable dapat, ganun, that malinis tignan. Ang gara talaga guys kasi. Tapos ito pa nga guys, tawang-tawa ako, diba sa bahay namin, sa Ranchi, meron kaming 8 to 10 na lababo. Kasi iba yung pang toothbrush, iba yung panghugas ng puwet, iba yung panghugas pagkakakain, iba yung hugasan ng... Basta iba-iba, diba guys? Pinapakita ko sa inyo yan, marami kaming lababo. Dito guys, ilan lang yung lababo nila. Tapos nung pagdating namin guys, syempre magtutoothbrush kami, yung unang dating namin guys. So nauna sila magtoothbrush sa akin, sila Aditya, ganyan. Tapos ako late na kasi... inantay ko nga sila Tapos, nagsipasukan sila sa kwarto. Tapos, nakita ko, yung guys, yung manugang doon sa bahay na yun, yung babae guys. Nakita ko, hinugasan yung pet ng anak niya na nagpupo doon sa lababo. Saan sila nag-toothbrush, sobrang occupied ko guys. Sobrang, ang dami ko kasi nakikitang kadumihan sa paligid guys. Hindi sa, sabihin, may nag-comment pa,
Di ka ba nahiya sa asawa mo, sinasabi mo ganyan? B, mas marami pang sinabi si Aditya sa akin. Ako nga ano pa ako eh. Okay lang yan, ganyan, baka ganyan. Sila hindi guys, hindi sila natutuwa talaga. So ayun nga guys, yung sa lababo, sa sobrang occupied ng utak ko, sa dami ko napapansin. Pati yung style ng pagpapakain sa bata, yung buhat nila dun sa baby, grabe talaga guys. So nakalimutan ko na wala sa ulo ko. Tapos ito na nga guys, kinabukasan, nagtutbrush sila ulit. Pero ako guys, nasa utak ko na yon na, hindi ko hahawakan yung lababo kasi dito nila yung nugasan ng puwet. Tapos nakalimutan ko sabihin kala mami ganyan. Tapos kinabukasan, nagtutbrush sila. Tapos si Aditya na, inahawakan nila yung lababo, ganyan. Tapos in between, hinugasan yung, diba yung tututbrush si Aditya, hinugasan sa harap ng lahat yung puwet ng bata. Tapos, tawa ko ng tawa, B. Kasi masuka-suka silang lahat. Tapos sabi ko, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Tapos sabi ni mami, kaya pala yung kaya pala yung isang daughter-in-law dito, hindi nagtututbrush dito pinanggugasan mo ng puwet nasusuka talaga sila guys. Ang gara kasi di ba nakwento ko sa inyo yung mga hindong maarte, sila Aditya, iba-iba rin tabo niyan. Kasi nga hindi mo pwedeng hawakan yung pinanghugas mo ng puwet, tapos ipangliligo mo. Ganun sa bahay namin guys, ganun sila ka-arte. Tapos ganun kinuwento ko, grabe. So kung sukas talaga sila. Chinika-chika ko nga si Adi, kung magkano kinikita nila sa farm. Sabi nga sa akin ni Aditya, kumikita sila ng milyon, hindi lang 1 milyon milyon daw, sabi ni Aditya. Kasi nga daw, marami silang ari-arian na lupa, di ba? Kila Adi pa lang 1 hektarya na eh. So, sa pamilya pa na iba. Tapos guys, ito daw pamilya na to, nagre-renta pa ng ibang farm para isakahin nila. Tapos daw sa buong village, sabi lang ni Aditya sa akin to yung may-ari daw ng mga equipment na pang-harvest, yung malalaking equipment, ay dito daw sa pamilya na to guys. Tapos meron pa silang sariling, anong tawag dito guys? Banda, yung para pag may kinakasal guys, yun negosyo din nila. So marami silang source of income guys. Pero hindi talaga namin magets kung bakit nagtitiis sila na ganun yung lifestyle. May nag-comment pa, so sabi nila sa akin, okay lang ba yan nga sa asawa ko daw, tapos sa pamilya na kinukwento ko yung dungis. B, ako'y tahimik ako nun. Alam mo ba yung biyanan ko? Diretso siya sa kakareklamo niya. Ba't ganyan? Ba't ganito? Ba't ganyan? Ba't ganito? Na kwento ko sa inyo. Sinasaway na nga namin siya guys. Kasi nga, baka magkainitan sila. Pero sabi niya, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi, totoo naman guys. Pag nandun sila sa bahay natin, apakalinis na may mga nasasabi pa sila, di ba? Ikaw nga, maraming nasabi sa akin, B. Sabi sa akin, alam niyo ba ang kwento sa biyanan ko? Ang swerte ng daughter-in-law mo. Kasi, lahat ng gusto niya, sasabihin niya lang, iuutos niya lang sa inyo. Ganun talaga sinabi, B. Alam niyo kung bakit? Yung sa almaw, sa dede. Kasi nakikita nila si Adi gumagawa ng dede, inaalagaan yung anak niya. Nakikita nila si Adi nagpapalit ng diaper, which is no dito. Ang anak na lalaki dito, dapat prinsipe. B. Tapos, nakikita nila yung biyanan ko, inuutusan ko siya minsan na magugas ng dede. Kasi nga, guys, yung feeling ko baka hindi sila komportable. Kasi kumakain ako ng baka, diba? So, baka hindi sila komportable na pumasok ako sa kusina. So, sinabi din sa akin ni Aditya yun. Hindi naman ako kumain ng baka bago pumunta dito. I mean, given yun na Christian ako, kumakain ako ng baka. And they are very, religious Hindu. So, hindi ako pumasok sa kusina nila as respect. Kaya inuutos ko sa biyanan ko yung paghuhugas ng dede. At nakikita din nila guys, tinitiplahan ako ng kape ng biyanan ko. Kasi yung kape naman B, hindi ko naman nainom. Wala akong kape na nainom dun. Nagdala pa kami ng kape. Kasi B, ang gara talaga ng amoy ng baso nila, B. Alam niyo ba, yung biyanan ko, nagdala ng mga baso. Ganun, tinago lang nila. Yung mga binibigay sa kanila, hindi nila ginagamit. Pinagtsatsagaan nila yung mga, mga luma na guys. Alam niyo yung mug na plastic, may expiration yan eh. After ilang months, hindi mo na pwedeng gamitin kasi yung amoy nandun na. Alam niyo ba yung mug, dahil nga umiinom sila ng cow milk na raw, diba? Mapanghi siya talaga, B. Kaya kahit inanuhan binantuan na ng mainit ng tubig ng biyanan ko, alam niyo ba guys, uhaw na uhaw ako doon, hindi ako umiinom sa baso nila. Kasi ang papanghi talaga, B. As in, papanghi talaga, B. Pag ganun ko pa lang, nung una muntik ako masuka, B. Kasi kape, di ba, umuusok. Inamoy ko pa. Pag ganun, putik, ang baho talaga, ang panghi talaga, B. Kaya sabi ko sa nanay ni Aditya, patago kong binalik kay mami, sabi ko, ang baho. Sabi ko talaga,
Kasi nagsumbong ako sa biyanan ko, tapos inamoy niya, oo nga no, wag mo inumin to, wag mo inumin to. Kaya guys, hindi ako nakapagkape doon, hindi ako nakainom ng tubig nila. Doon ako uminom sa dala-dala naming tubig. Tapos guys, dito sa pagkain naman, guys, yun nga, nagtataka ako, bakit nila kami pinapakain sa paper plate, B? May pinggan sila. I mean, kahit yung lumang pinggan. Okay lang naman paper plate. Sanay naman tayo, bakit naman mag-ugas. B, yung paper plate kasi parang ang tangda na eh. Parang may alikabok pa, B. Tapos lukot-lukot na. Di ba? Parang feeling ko, hinugasan lang ba to? Kasi di ba, papapaisip ko. Kasi sobrang tipid nila. Baka hinugasan lang to, ginamit na nila. Ganun yung nasa isip ko, be. Kaya, ko talaga guys, diarrhea talaga inabot ko dito guys. Parang second day, tumatakbo. Ito pa nga guys, second day, masakit na yung tiyan ko. Gumising ako alas 6. Tapos ang garad, pagpupo guys, lahat nakatingin sa'yo. Kasi nasa isang sala sila guys. Takbo ako, pagising ko, gusto ko kinausap, natatain ako. Sakit ng tiyan ko guys, diarrhea talaga. Tapos pupo ko. Sabi, ugasan, ay pinasok mo yung tsinelas mo dyan. Ba't ba pinasok ko dyan, hugasan mo yung tsinelas mo? Tapos yung kamay ko daw, hugasan ko. Nagugas naman ako sa loob ng CR. Tapos pinanggugas pa ako ulit dun sa lababo kung saan nila inugasan yung puwet ng anak nila. Ganun guys, yung parang sa akin. Tapos may mga times pa na wag daw ako, kumain kasi kami ng non-vegetarian guys. Wag daw ako uupo dun kasi specific for vegetarian yun. Tapos utak-utak ko, may paganoon pa kayo, napakadumi ng buong bahay nyo. Charis. Sa bahay namin, nagme-make sense na may non-vegetarian, may vegetarian. Bakit guys? Kasi magkahiwalay kusina, may sarili kaming dining table, may sarili kaming mga pinggan sa non-vegetarian, sa vegetarian. Dito, halo-halo, ganun, parang, may ganun pa. Ganun yun na sa isip ko. Tapos ito nga guys, sinasabi ni Adi, marami pala nag-comment na nakita na daw nila tong village nito sa isang vlog, which is totoo. Kasi nga guys, lagi ko sinasabi sa inyo, nababanggit ko yan minsan, na si Adi, tsaka yung asawa ni Jayan ng JB's Vlog, kilala nyo sila, di ba? Ay yung lolo nilang dalawa magkapatid. So, yung lolo ni Abhi, dito nakatira dyan sa kabilang bahay. Yung lolo ni Adi, dito nakatira. So, magkamag-anak po sila. Sila yung mga apo ng mga lolo. Gets po? So, parang magpinsan sila sa lolo. So, nung umuwi sila Jayan, minagsan lang sa akin ng link na ganun nga daw magkaparehas. Nung umuwi sila Jayan, ayun nga, nasabi din nila na ito yung sa pamilya namin. Kasi nga, magkamag-anak. Kaya nga, parang ang liit ng mundo, diba? Dalawang Pinay nakapag-asawa ng sa isang angkan. Ayun guys. Kaya nga, nung kinasal yung hipag ko, nandun din yung kanyang mother-in-law sa bahay namin. Kasi nga magkamag-anak. So, syempre, pag kinasal yung bayaw ko, baka makita niyo siya ulit. Kasi nga, magkakamag-anak sila, pumupunta sila sa mga kasal ng isa't isa. Tapos, ayun na nga guys. Ayun, dito guys, yung toothbrush, nagtutoothbrush ako dyan. Mapapansin nyo yan guys. Medyo lumalayo ako sa lababo. Kasi nga guys, alam ko na, gets ko na, pero hindi ko nasabi kala Aditya na ganun nga. Tapos pag nagtututbrush ka guys, nakaharap, yun yung pinaka-ayaw ko dito guys, kasi ako, pagka nagtututbrush, nasusuka ako pag may ako lang ba yun? Nasusuka ako pagka may ibang taong nagtututbrush sa harapan ko. Kahit si Aditya guys, galit na galit ako pag nagtututbrush siya sa harapan ko.